So bali guys, bumili kami ni Ray ng dalawang panel door. Sa Tion Paul na lang yan. Kasi sa hardware wala pong stock. Para maikabit na at the same time, mapinturahan na rin po siya. Bali, ang pintura po natin dyan is parang natural look lang din ng kahoy. Parang varnish, parang gano'n. So, isang 80, isang 70. Isa sa master bedroom, isa sa walk-in closet. Tapos, dito po is tapos na yung pag-i-install ng 40 by 40 na garage style. Actually, ito po is may pattern. Depende sa inyo kung susundan nyo. Pero, okay din naman yung installation kasi merong nagko-comment sa vlog namin na may pattern daw. May pattern naman talaga. Pero, depende naman yan sa mag-i-install kung paano niya ilalatag. So, ayan po siya. Panel door po yan. Akyat na siguro sa taas. Ayaw nga pala, may pinturan pa pala. I-install. Sukat mo na doon. Sukat. Oo nga. Check mo na. So, ayan guys. Puntiin nyo yung kanilang pagmamasilya. Sa wirings, okay naman na kami. Meron pa tayo dito. Papagapang ka pa dito ng isang ano pa sa CCTV. Paanohan mo na. So, dito, meron na rin po itong drainage. Natiles na rin po siya. So, ang kulang na lang dito is yung trench drainage, yung bakal. Tapos ito, pwede na ikabit ni Ray yung ating hardy planks. So, nakamasilya. Ayan. So, yung pintura ni Lumina na ganito po, night beige po yan ng Rain or Shine. So, kahapon, dahil wala kami, pero may pasok naman ang team, dinala na po nila client yung kanilang mga ilaw, mga accessories. So, meron tayo dito mga pin lights. Tsaka itong kanilang kanilang para sa may TV area yata yan. So, bali guys, ang nagpapaganda talaga sa renovation, yung mga ilaw na ilalagay natin dyan. Kaya pag bibili kayo ng ilaw, piliin nyo talaga yung makukursundadahan nyo at yung bet na bet nyo talaga. At saka parang suggest din o advice, kung halimbawa katulad nung ini-install ng aking electrician, parang white and gold ang combination. So, dapat lahat ganun, white and gold para parang kasi pag iba-iba na yung kulay, parang hindi na siya magandang tingnan. So, mas maganda yung white and gold combination, parang lahat na. Halimbawa, dito sa baba, see, katulad dito sa my kitchen, ayan so parang white, parang may gold na combination siya. So meron pa tayong isang ilaw dito sa kabila. Ayan, okay, tandahan. So mas maganda na lang din yung gantong design na isang design lang, hindi na masyadong maliwara. Ayan. Medyo matarik lang talaga kasi. Okay, alalay. Medyo mabigat din talaga siya. So, sa bathroom, ayan, white and gold. Diba? White and gold combination. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Dapat isang klase lang ng kulay. O dalawang kulay lang combination. Ano ba haba, no? Mahaba.
Paano yung haba, mga ilan? Same lang ba yun sa mga dating nabibili natin? Same lang, no? Sakto lang. Yung isa. Mahaba. Gi-cut na lang, walang mabili. So, ayun guys, halos kumpleto buo na, pero meron pang mga i-install na mga accessories. Ayan. Okay. Meron tayong baseboard dito, baseboard, pink. Pares lang sa kornisa. Ayan, sige. Isusukat lang. Mahaba siya. Sakto lang. Sakto lang ba? Ayun. So, sasabihan na lang natin si client na siya na ang bumili ng doorknob. Sakto lang pala. Hindi tayo mag-ano. Ayan. Natural look lang. Yung pagganito kasi, magano ito pwede naman yung dito ako ganito talaga po rin ito. Oo. Yung tulad niya na, ano nga ba yan, yung narasa ulo. Pero feeling ko po kasi light lang yung ano nila, color nila. Siguro light lang. Huwag mo nang itim, masyadong i-dark. Huwag naman siya. Oo. Parang katulad lang sa bako or pole. Parang masyadong ano. Oo. Ayun. Basta yung medyo ano lang. Bahala na siya sa diskarte niya. Pero Lalabas pa rin yung ano. oo. Ano lang natin. Kasi pag punasan mo yan, Nawala na. Kumbaga natural look pa rin ang atake niya. kaya nyo sa pipe kasi may design. Yung parang may mga itim-itim. Oo, may design. Kasi ganito talaga yun. Oo. Kasi tingnan mo, yung itim mo. Oo, yung itim, nandun pa rin yan. Pwede ito ano sunding na lang sa Bluetooth. Oo, ganun lang. Ito parang pagbuga. Pula na yun. Oo, medyo light lang. So, ayan guys, continue yung kanilang pipintura. So, ito naman po yung pinto dito. Parehas na lang na design. Mahirap din po kasi, actually, pag bumili kayo ng mga pinto, ayan na po yung mga common na design. Yung iba po na medyo maarte na yung pinaka-design, limit lang. Kung ano yung mabenta, yun po yung maraming stock. So, ito, parehas po na may sukat, 70-80, same design na lang po. So, dito, yung gagamitin natin ditong pinto, itatanong ko kay ma'am kung bifold o sliding. So, itatanong pa natin yan. Mga ganitong combination na brown, black, tapos medyo yung white, katulad nga po nito para siyang bridal white. Maganda siyang combination. Bye! Hello po, good morning. Ayan. Ito yung gate natin na finally na install na ni Ray yung ating hardy planks. Iba po siya sa WPC na solid planks. Yun, plastic po yun. Ito, para siyang hardiplex. Kaya nga hardy planks. Tapos, ganyan na talaga siya. Yung parang may design na parang kahoy. Since ito po is parang may mga gas-gas na, sa Wilcon po kasi namin siya nabili. Ganyan na talaga yung itsura. So, ito po, pipinturahan natin. Para mas lutang na lutang yung kanyang itsura. Hardy planks na parang nasa 3 meters. Ang pinakahaba, parang 20-25 po ata ang lapad. 390 siya sa Wilcon. So, ito si Ray po ang nag-install nito. Ginamitan ng black screw. Black screw na pang metal, syempre. So, ang ganda niya, di ba? So, depende sa client kung ano po yung preferred ng materials. Kasi sa page, meron nagsabi na hindi daw tumatibay. Actually, lahat naman ng materials, mapabakal, tiles, wood planks, hardy planks,
is masisira rin talaga siya katagalan. Pero kung maingat, 'di ba? I-maintenance mo 'yan. So tatagal po 'yan. So dito meron tayong pasukan ng ating kamay para po 'yan sa lock. So ang ginawa namin dito kasi guys, ang magiging itsura niya po is ganito. Ayan, 'di ba? So parang pangit siyang tingnan, 'di ba? So ang ginawa po namin, kung ano po yung itsura ng harap, ganito rin po yung itsura ng loob. Magastos siya, pero kasi tingnan nyo naman ang diferensya na wala. So mas maganda, ito hindi naman siya mabigat. Unlike na solid na tubular talaga yung gagamitin natin lahat, mabigat siya. So ito, goods na goods yan. Ayan, di ba? So, maganda sa harap, at the same time, maganda rin po dito sa loob. So, depende po sa inyo kung gusto nyo ng tubular, pwede namang combination, merong hardy planks, meron tayong mga WPC, solid planks, so ganon. So, dito po, sad to say, wala pa rin talaga kaming ano dito, linya ng tubig. So, sana, 'di ba? Sana magkaroon na sila para naman bago mag-Christmas, 'di ba? Makalipat na yung may-ari dito. So, mostly na gagawin natin dito is painting works tsaka yung ating cabinet. Yan. So, masilyado na, pipinturahan na lang yan. May mga itatayos pa tayo dito. So, naikabit na po yung ating mga naikabit na rin po yung ating mga pin lights. So, ang kulang na lang dito is lock. Lock na lang. Ayan. So, nag-add pa tayo para sa CCTV camera. Actually, meron na ditong isa. Tapos gusto kasi ng may-ari nung nakaraan, dito sana malapit. Kaso wala kami na igapang na wirings. Yun po yung sinasabi ko na pag meron kayong iko-concern, mas maganda ahead para makapag-abang tayo. Ano yung connection dito? Diyan. Ano na ba yan? Tinak ko na. Diyan ko lang yan, boss. Tapos, pinukso ko pa kung dahil. So, dito sa loob, Yan dito na yung boss. yan. Continue yung ating pipintura. Di ba may bumuha na rin sa boss? Ayan, o diba? Yung mga pin lights natin, o diba yung ilaw natin dito, o ganda. Ang mayaman yan, o. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung may touch of gold, dapat meron lahat. Para, kung halimbawa doon may gold, dito may black, labo-labo na. Parang hindi na magandang tingnan. So, yun ang sinasabi ko. Pagdating sa mga accessories, kailangan isang kulay o dalawang color combination. Ano yan? Primer na ano? Flat po yan. Platon pala. Okay. Saka isang simple. So, ang ganda, di ba? Ilaw talaga nagpapaganda sa renovation sa pintura. So, ayun guys, since painting works, cabinets na lang, kasabay na rin po dyan yung pag-i-install ng mga accessories, mga ilaw, mga pin lights, mga outlets, tsaka po mga switch. Ayan. So, ang ginagamit namin is yung universal. Para kung sakali tatlo yung ngipin ng ating ng mga appliances natin. So, sakto. Kaya ito po, ang kagandahan din po kasi dito is tornilyo talaga yan. Tornilyo. Hindi mababaltak. Tapos ito parang naka-metal siya. Pader. Tapos pag mas pader na rin sa panginoon gano'n. So, gagawa po si Reyna ng cabinets.
up and down. Yung baba na tiles na, kaso kulang kami ng puting tiles. Kukunin pa namin sa Dion Paul. Ano ka na, kaya na natin sila. Kasi ibabaw lang. Hindi naman dito sila. Bago-isag pa. So, ito na po yung extension. Kasi atakin na to eh. Ayan. Usually, ganito lang naman ang renovation. Pero kahit sabihin mong nakatayo na yung bahay, maliit lang naman ang extension, malaki pa rin talaga ang gastos. Kasi kung titingnan nyo, yung up and down na existing unit, kumpara po sa back and front extension, parang isang buong bahay din na itatayo mo. Kaya pagdating po sa ganitong unit, Athena SF, na 53 by 63 square meter, naglalaro rin po talaga sa 1,000,000 mahigit ang pinaka-budget nyo. Kung kasama po yung mga accessories, baka po aabot ng mga 1.3 to 1.5. Mahal po talaga. Plus, gagamit ka pa ng mga spandrel, PVC panels. Ayun. Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo. So, napansin ko, may mga nakalagay na mga accessories, mga ilaw. So, yung drainage natin, may primer na. So, hindi pa pala natapos yung ating gate. So, yung ilaw natin dito is combination siya. Combination. Ganyan ang itsura. So, yung sa dulo-dulo po na ilaw is para siyang Batman style. Tapos yung dalawa dito sa may harapan. Ayan. So, first time kong maka-encounter o first time namin renovate na magkaibang ilaw dito. So, yung may-ari po ang bumili. Ayun, hindi pa na-try. So, dito guys, ayan na ang ating update. Yung ating lababo dito sa labas, parang dirty kitchen na lang ang tawag natin. So, ito is na-tiles na rin po siya. Meron na rin siyang grout. Parang epoxy yata ginamit dito. So, ayan, nakatiles na tayo dito. Meron na rin pintura. So, sa vlog ko, meron pong nagtatanong or nag-comment bakit daw ginamit namin yung pader para sa pagkapit po ng ating spandrel. Sa Lumina po kasi, half lang po dito is hindi po siya pwedeng isagad. 150 lang po yung height nito. So, doon po pwedeng isagad, pero yung pinaka-bakod dito, hanggang 150 lang siya. 150 lang ang taas. So, parang 2 days na po si Ray gumagawa ng kitchen cabinet. So, ang gamit natin is Santa Clara. Ayan, assemble na. Preparasyon na po yan. Lalagyan na siya ng polytop. Lagyan niya ng ano yan ng solignum. Bukas mo lang. Kuha ko ng hard na ito bukas. Oo, kunan mo na lang. Pati pang primer ito. Oo. So, yun guys, papahiram pa rin natin ng solignum kahit alam naman natin na ang Santa Clara is matibay yan. So, nasa 2.7 po atang isang board. Medyo mahal pero mas matibay daw po ang Santa Clara. So, meron na tayong mga abang po dito ng pin lights. So, sa baba, meron na rin tayong mga partition para dito. Meron yatang lalagyan ng basura, tapos meron pang condiments, tapos yung mga full out. So, kasya pa naman. Yung lababo nakalagay na, pero tinakpan mo na. Black pala ang kulay. Ayan. So, meron din po nagtatanong kung anong size ng ating butas para sa range hood. Depende po sa abang. According kay Ray, may 4 inches, may 5 inches. Depende po. So, kung ano po yung pinakaabang ng range hood, yun po yung
butas natin. Tapos meron tayong bar counter dito. Ayan, bar counter. Ito pala siya na picturean. So guys, ang cabinets po pala, kaya tumatagal din ang renovation. Panghuli po yan. So tinatapos natin yung mga pag-install ng tiles before tayo gumawa ng cabinets. Para fit na fit talaga yan dyan. So dito, ito po yung dating bintana, dating pinto. Ang gusto ni ma'am is magkaroon ng grills. Ayan. So maganda rin. Sila rin po talaga ang nagde-design ng bahay nila. Kami suggestion lang. So gusto rin ni ma'am palagyan ng ganito. Actually ang gusto nila, ito po, dito yan dapat, katulad po sa sahod ulan. Kaso, maganda siya, aesthetic ang peg, pero pag nagpasok po kasi kayo ng gamit, conflict po yan, harang na harang talaga yan. Tsaka pagdating po sa entrada ng ating main door, kailangan malawak yung ating dadaanan. Ayan, pagpasok, paglabas, kailangan malawak yung ating dadaanan. So, ito guys, halos kompleto na. Naglilinis na rin sila. Yung ating cove light, okay na siya. Yung dito po sa may TV area, meron tayong fluted panels na ilalagay dito. Meron din pong gagawin dyan na TV rack cabinet. So ito guys, meron lang ako i-share sa inyo kasi lahat po ng accessories is si client po ang bumili. So i-share ko lang po sa inyo, pati po yung mga pin lights. Ma'am, sir, i-share ko lang ha. Yung mga pin lights po kasi sila rin po ang nag-provide. So, ideal para sa akin, para sa amin, mas malaking pin light, siguro yung mga tipong 4 inches. 4 inches po yung ideal. Kung gusto nyo mas malaki pa, mas maganda. So, 4 inches, I think enough na po yung ganong kalaki. Tapos, mga 7 to 9 watts. Kasi pag ganito po, maliit lang siya. Mga 3 watts lang yan eh. Tapos, parang hindi siya mapapansin sa cove. Unlike po dun sa mga 4 inches natin, mas malaki. Ganito po yun, no? Parang ganito. So, dapat yung mga ganito po kalaki. Mga 4 inches po ata to. So, isasuggest ko rin po sa inyo, yung mga pin lights, mas maganda pong bilihin nyo sa online. Kasi, bukod sa mura, ang pin lights naman po is pag napundi, irreplaceable. So, madali lang naman siyang palitan. Ito po kasi sa Wilcon, medyo mahal, 300 plus. So, sa online, nasa 120 plus lang po yan. So, malaking bagay din yung matitipid, diba? So, guys, ayan, meron tayong, ang tawag dito, parang divider. Gamit ang metal tubular. Ayan. Si Ray po ang gumawa niyan. Tapos, ang team na po ang magpipintura. So, dito sa staircase natin, nag-asa ko kay client kung gusto nilang lagyan ng baseboard paint. Actually, maganda rin talaga may baseboard kasi parang highlights yan sa hagdan natin. So, sa nagko-comment, talaga pong matarik. Matarik po talaga siya. Pero, meron naman handrail. Ayan. So, ang ganda, di ba? Ito po yung ating pendant light dito sa may hagdan. Dito po maglalagay pa si Ray ng grills. Kasi hindi naman po pwedeng open dito. So, may ilalagay pa po tayong bakal dyan. So, yung mga center light, ayan po. Ayan o. O, diba? Ang ganda. So, ang lakas ng ulan. Buti dito ang team. Alam nyo guys, pag mababa ang ceiling, mas gusto ko yung ganito lang yung ilaw. Para walang sabit-sabit. Kung pendant light naman po, mas maganda sa mga hagdan. Tapos, dito po sa kabila, yan, sa kabila. Ayan po. So, tricolor. Maganda po ang
tricolor. So kung mapapansin nyo, maliit yung pin lights natin. Pero okay na yan. Sasuggest ko na lang din po talaga sa inyo yung mga 4 inches. Medyo malaki. So ayan guys, pag nakita nyo po yung ating mga accessories, may-ari po ang bumili niyan. So yung ating bathroom, ito siya. So hindi pa yata nakakabit yung ating, ito. Ayan. So yun siya guys. Then sila na po ang magpapasukat ng mga pinto. Ayan po, di ba? Pang mayaman.